Saka naman kami nagkaroon ng mabigat na pagsubok sa pamilya. Father, bakit kung kailan naging madasalin ako sa kamaraming umaaway sa akin? Father, bakit kung kailan parang mas malamig ako sa Diyos? Napakaraming tukso at pagsubok. Bakit kung kailan ginagawa ko ang kalooban ng Diyos para naging mas mahirap ang buhay? Alam kong marami sa atin ang nakapagdala ng ganyan. Kaya nga, may isang Babilong kasabihan, kaya makuti ang kaibigan mo, Lord. Kasi hindi ka masyado mabait sa mga nakikipagkaibigan sa iyo. Ay, puro daw pagsubok na dumarating. Kaya nga kung titignan natin at hahanapan natin ang sagot ang tanong na ito, malinaw ang sinasabi ng Ebanghelyo. Sapagkat kung tayo'y makikipag-ugnayan sa Diyos, if we will have a relationship, a genuine relationship with God, may tinatawag po sa ating pananampalataya na the demands of discipleship. Iba pa po ito sa cost, ha? Kasi pag sinabing cost of discipleship, yun yung isusuko mo. Pero pag sinabing demands of discipleship, yun yung babalikatin mo. Iba pa yung isusuko mo sa babalikatin mo. Kaya anong sabi sa huling bahagi ng Ebanghelyo? Ako'y isang aliping walang kabuluhan. Tinupad ko lang ang iniutos sa akin. Saan gagaling ang ideya ito? Well, perhaps dito natin makikita yung pinaka-basic na formula na magagaling sa Genesis at Exodus. Kaugnay ng pakikipagtipan o pakikipag-ugnayan sa Diyos. Maganda English eh. Sabi sa English, you will be my people and I will be your God if you obey the commandments I enjoin on you today. Magiging bayan tayo ng Diyos at ang Diyos ang ating magiging Panginoon kung susundin natin ang mga utos na ipagkakagulin niya sa atin. Ibig sabihin, lilingapin tayo ng Diyos, but we must become dutiful servants. Ano ba yung ibig sabihin ng dutiful servants? Papasalin mo, yayakapin mo, at isa sa buhay mo ang kanyang inaasahan sa kanyang pakipagtipan sa atin. Kaya nga, it does not belong in the same sentence kapag sinabi mo, may takot ako sa Diyos kahit hindi ako nagsisimba. Eh di wow! Kasi, ang takot sa Diyos ay kakambal ng sisimba. Hindi mo pwede sabihin may Diyos ka, pero hindi ka naman sumasamba. Saka nakakita ng may Diyos, pero hindi siya lumalapit sa Diyos. It does not belong in the same sentence pag sasabihin mo, may kinikilala akong Diyos kahit hindi ako madasalin. Kasi yung pagkilala sa Diyos ay kakambal ng darasal. Kaya kung hindi ka nagdarasal, mas mabuti pang sabihin mo na wala akong kinikilala Diyos. Because
sa ngipin. Yung iba sa atin, sasabihin, kaya nga ako nagsikap para mapatunayan ko sa lahat. Pag nagsikap ka, huwag mong pagsikapan may mapatunayan. Pagsikap ka lang kung nasin na pagsisikap. Because when we talk of ethical demands, itinuturo sa atin paano ang tamang pakikitubo ng isang nananalig sa Diyos sa kanyang kapwa. Ano sabi? Pag sinampal ka sa kabila, ibigay mo pa yung kabila. Baguhin mo ng tinapay, ang bumato sa iyo na bato. Pero ako, version ko yan, sigurado mo nakabox. O nakagarapon yung tinapay nito. Pero what's the point? Kasi ang unang-unang ethical demand is for us to be proactive and not be vengeful. Yung hindi ka gumagati at naghihiganti. Kaya nga, di ba sasabihin pa, ipagdasal mo yung umuusig sa iyo. Gawan mo ng mabuti ang gumagawa ng masama sa iyo. Kaya nga kung tutusin, kasalanan sa mga Kristiyano ang magpautang ng may interes. Bakit? Sabi, pag nagpautang ka, huwag mo nang asahan, mababayaran ka pa. Diba? Yung mga nagpapautang dyan, ha? Dahil ako 20% ang pa-interest mo, mahiya ka sa balat mo. There is an ethical demand for us as Christians. And the principle of this ethical demand is love and charity. Kasi nalagamit ka mga sa Diyos eh. Kaya tingnan nyo, huwag na natin magkitin. Pero iba, merong isa, o yung nag-iigisa kayo sa Senado, ipinangalan pa sa santo, yung kanyang company, Saint so and so Builders. O anong sabi sa isang comment sa Facebook? Mahiya ka naman. Ipinangalan mo sa santo, pero source of corruption. Because it does not go together. Napangalan ng santo ang kumpanya mo, pero itong ginagamit mo sa pangungurakot at pang-aabuso ng kapwa. There is an ethical demand. Pangalawa, kasi kung susundin mo yung ethical demand, there should be a personal transformation. Ano ibig sabihin ng personal transformation? Kasi kung sinabing personal transformation, binabago ka ng iyong ginagawa. Kaya nasa ating mga Katoliko, kasing halaga ng pananalig sa Diyos ang paggawa ng mabuti. That's why there are two ways, or the two non-negotiable paths to salvation. Faith and good works. Bakit? Kasi yung faith, yun yung pagpapahayag ng laman ng isip ko at ng puso ko ng paniniwala mo sa Diyos. Pero yung good works, yun yung bunga ng paniniwala mo na nakikita sa iyong mga sinasabi at sa iyong mga ginagawa. At yung ginagawa at sinasabi mo ay dapat na binabago ang iyong pagkatao. Kaya nga po, I would also emphasize, kahit po dito sa loob ng simbahan, yung tinatawag na culturing mission
the church. Ano po yung ibig sabihin ng culture mission? Nakakambal ng ating pananalig sa Diyos, pinipino ka ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng pinipino ka ng Diyos? Pinabago ka ng Diyos. Halimbawa na lang, in terms of charity, kung dati hindi ka mahilig maligo, maligo ka naman. Bakit? Kasi po ang paliligo is an act of charity. Kanino? Sa katabi mo. Kung dati sa naglulobas ng sit ng bahay ng ayos mo, mahiya ka naman. Pagdating mo sa simbahan, baka kaya nagulap yung katabi mo last week. Ligo-ligo din pagmahal time. No? Binabago ka eh. We become more civilized. We become more cultured. Because holiness, ang kabanalan, kakambal ng pagiging mapino. Kaya po ako nagagalit kapag hindi kayo marunong pumasan, pagkalalaki ng mga signage dyan sa pinto. Basa-basa din pag may time. Kasi napag-akalata kung sino hindi nagsisimba ng linggo. At yung mga nagsisimba man, pero walang pakialam. Bakit? Kasi ang isang pong susing salita dyan, malasakit. Pag malasakitan niyo po ang naipupundar ng simbahan, kasi hindi po akin yan. Paalis na po ako sa June 2026. Hindi ko po bibigbitin yung mga glass door na yan. Hindi ko po bibigbitin yung mga aircon na yan. Mangiiwan dito yan. It's yours, not mine. Ngayon, sino dapat mag-ingat yan? Ako? Kayo! Di ba ilang second collection ang binuo natin? Para mabayaran yan. And I'm proud to say, wala po tayo kahit isang utang sa parokya. In fact, tayo lang nagpapautang. Yes, di po, walang interest at may ispelahan. Last week, nagutang sila sa akin ng pang-13 month. What's the point? Kasi civilized tayo. At saan unang-unang nakikita yung pagmamalasakit at pagiging sibilisado? Sa loob ng simbahan. Kaya po tingnan nyo, kapit po yung mga debusyon, tinutulungan ko kayo. Paano ang debusyon sa nanaba? Bakit kailangan linisan ng magandang bilhin? That's part of our culture. Bakit kailangan may enthronement? Bakit kailangan yung mga kakaibang mga damit? That's the cultural mission of the church that is part of personal transformation. External yun, ha? Iba pa yung internal transformation. Bumabait si madam. Aba, hindi na nagmumura si sir. Aba, yung dati umiinom ng isang case, kalahating case na lang. Ganon. Aba, yung dating lasing na, pag nalasing pumapunta sa ulo, ngayon, tahimik na lang. Yun. Hindi naman kailangan biglaan ng pagbabago, baka biglaan lanakin. Pero sana, unti-unti, you get refined. You become more acceptable and agreeable. Kasi bahagi po yun ang iyong ugnayan sa Diyos. Kaya simulan mo sa paliligo, simulan mo sa pagiging may malasakit sa naipupundar ng simbahan, at simulan mo sa magandang pakitungo sa iyong kapwa. Personal transformation. At ano yung pangatlo? Kasi it's towards sacrifice. Father, sacrifice, iba yung paghihirap yan, yung magpasan ka ng krus. Actually, ito yun ang problema ng marami sa atin eh. We always associate
associate sacrifice with something negative. Pero tandaan niyo po, sacrifice is an action of God. Ano ibig sabihin ng action of God? Pagkilos ng Diyos. Kasi po, sacrifice is composed of two words in Latin. Sacra, facere. Ano po yung sacra? Sacred. Facere. To make. Kaya kung titingnan natin ang ibig sabihin ng sacrifice, things that you do to make anything holy. Kaya ka nagdadasal bago kumain para yung pagkain mo maging banal. Kaya ka nagdadasal sa umaga para yung buong araw mo maging banal. So it does not only mean magpasan ka ng krus. Kaya itinakasal sa simbahan ng mag-asawa para yung pagsasama nila maging banal. Because for you who believe, everything must be made holy. Kaya ka hindi sumasagot sa magulang pag pinapagalita ka para maging banal ka. Kaya nagdadasal bago magsimula ang klase para yung pag-aaral maging banal. At tatapusin mo yung pag-aaral ng pagdarasal to ensure its holiness. Sa gabi bago makatulog nagdadasal ka. So that you ensure that the whole thing is holy. You make everything sacred. Kaya ka nagpupuntas ng eskapularyo, kaya ka nagpupuntas ng krus, so that your every action becomes holy. At kung may peligro, bakit ka nagdadasal? So that you will be protected by holiness. Sacra facere. Ang isang takong nananalig sa Diyos. Lahat ng kanyang samahan, lahat ng kanyang puntahan ay dapat nakapiging banal. Kaya alam niyo po, dyan tayo hinahamon St. Francis of Assisi. Bakit? Kasi, kay St. Francis of Assisi, there are two kinds of persons. At ang dalawang uri ng tao kay St. Francis, una is yung madasalin. A prayerful person. Pero doon natin iibahin si St. Francis. Bakit? Because they say that St. Francis is not just a prayerful person. His life became prayer itself. Hindi lang siya naging madasalin, kundi yung buong buhay niya ay naging isang buhay ng panalangin. At yun yung amon sa atin, that if you're a believer, nakikita at nailalarawan at naituturo natin sa iba ang presensya ng Diyos sa lahat ng bagay. Sacra facere. At kapag natupad natin ang lahat ng demands na ito, sasabihin natin sa Panginoon, ako isang walang kabuluhang alipin. Ginawa ko lang